Hi guys, welcome back. Once again, advice for this is kabag-abag kayong tumatawa ngayon pagkat kayo ay tataangis at iiyak. Ganito po yan eh. Kayong taong parating walang ginawa sa buhay kundi ang mag-aksaya ng mga luho dito sa ibabaw ng lupa. Binigyan kayo ng blessing ng Diyos Ama para yung yaman nyo i-spread po natin. Hindi po para tumawa kayo, pagtawanan nyo, apihin nyo ang mga mahirap na tao, pagtripan nyo, kawawain nyo. Hindi tama po yun. Pag nangliliit kayo sa kapwa-tao nyo, pinagtatawanan nyo yung mga kapwa-tao nyo, alam nyo walang-wala, tapos nagyayabang kayo sa mga social media nyo, pero ang puso't isipan nyo ay puro lang laman ay kahirapan sa buhay o ay ibig ko ba sabihin, ang puso't isipan nyo ay puro kademonyuhan, demonyo, kasi nga hindi kayo marunong magbahagi ng yaman nyo. Tumatawa kayo, nagsasaya kayo sa yaman nyo kasi sobrang yaman nyo. Marami kayong nakurakot sa gobyerno, sa pera ng taong bayan, tulad nilang ng iba diyang mga politiko na nagpayaman sa kaban ng bayan. Hindi na halos maaawa sa taong mahihirap, na halos hindi man lang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol, sunog. Tayo pong mayayaman, nakakaangat po tayo sa buhay, kahit kayo po ay maraming pera at nagagala kayo sa sobrang dami niyong yaman. Pinagtatawanan nyo yung mga taong walang-wala at naghihirap. Huwag po yun, mali po yun. Dapat po tayong tumulong sa kapwa-tao natin. Yung mga blessing na tatanggap natin, kaya tayo mayaman dahil sa Diyos Ama po yan. Tinuturuan niya tayong tumulong din sa kapwa-tao natin. Kung ikaw tao, mabuting tao at may habag sa kapwa-tao natin, tumulong po tayo ng buong puso't kaluluwa natin. Hindi sarili natin, iisipin natin. Dahil pag namatay tayo, hindi naman po natin madadala yung yaman natin eh. I-spread po natin yung yaman natin. Tumulong tayo sa mga mahihirap sa mga matatanda. Huwag po tayo magdamot, huwag po tayo maging makasarili. Kasi kapag namatay ka, hindi mo rin niya madadala yung yaman mo. Kaya hanggang maaga pa, magbago ka na, magsisi ka sa lahat mga kasalang ginagawa mo sa kapwa-tao mo. Tulad yung pagnanakaw mo, hindi pagtulong sa kapwa-tao mo, panglalait mo, panglilitong sa kapwa-tao mo, tapos pinagtatawanan mo yung mga taong alam mo nang dumaranas ng hirap, sige ka kapatawa, at nang-aapi ka sa mga taong alam mo nang mahihirap at walang-wala, sige katawa dahil nga sa sobrang yaman mo, halos ayaw nang mag-spread ng pera o tulong sa kapwa-tao mo, sa mga nasunugan, nabahaan, nasalanta ng lindol. Huwag po ganun, kasi pagdating ho ng araw, lang yaman mo na yan, kukunin yan sa atin ng Diyos, amang buhay ng salain. Kasi sa Kanya itong mundo na to, pinahiram lang sa atin, kaya tayong mga tao, kung kaya tayong mga tao di sa ibabaw ng mundo, itong pinahiram sa atin, spread din natin. Magkaroon po tayo ng habag, awa sa ating kapwa-tao. Tumulong po tayo para magkaroon tayo ng gantimpala sa langit. I-bless tayo ng Diyos, di man dito, dun sa langit, at ililigtas niya ating kaluluwa, ang kanyang anak na si Jesus Christ. Siyang magliligtas sa atin dahil tayo mga tao makasalanan. Alam natin makasalanan tayo. Ang Diyos anak ang magliligtas sa atin. Kaya habang maaga pa, magbago ka na, magsisi ka na at magsisiya mo lahat ng mga ginagawa mo at magbalik loob sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, at magkaroon ng kapayapaan sa iyong isipan at maging matulungin sa iyong kapwa-tao at maging mahabagin. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.